La Forteza Pharmacy, kalingay dama, may gamot, may ngiti, serbisyo'y tapat. Sa bawat pamilya kami kaagapay. La Forteza Pharmacy, andito lagi, kalusugan laga para sa iyong hari. La Forteza Pharmacy, puso't serbisyo sa bawat sulok ng bayan. Tayo'y sigurado. May vitamins, may gamot, lahat ay kumpleto. May staff na maaasahan, laging ganado, presyong abot, kaya kalidad totoo sa La Forteza. Lahat ay sigurado. La Forteza Pharmacy, andito lagi, kalusugan laga para sa iyong hari. La Forteza Pharmacy, puso't serbisyo sa bawat sulok ng bayan. Tayo'y sigurado. Kahit saan, kahit kailan kami narito, asahan mo lang, ang kalusugan ay una sa plano. La Forteza Pharmacy, laging sigurado. La Forteza Pharmacy, andito lagi, kalusugan laga para sa iyong hari. La Forteza Pharmacy, puso't serbisyo sa bawat sulok ng bayan. Tayo'y sigurado. Unsay sagad nga problema natong kababayenan? Insomnia? Mayabag ang regla sa schedule? Init imong ulo? Saputon? Humok masuko? Niya pagyud? UTI? Naapay labad sa ulo? Huot sa dukhan? Kay may badlungon? Kana og uban pa? Na ako ana? Makalagot? Ay da? Kani adto ra man na? Nawagtang ng tanan. Sukad atong migamit ko og Max Capsule. Ayaw gyud paltahi day. Mintin hagyod. Tumar permi sa Max Capsule. Kauban og sakop na sa among pamilya ang Max Capsule. Sa Max Capsule, sigurado ka na, gwardyado ka pa. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Siging lalis. Unya, mag-uli umas lalis. Siging away niya. Mag-uli umas away. Unsay makuha sa lalis? Unsay makuha sa away? May pag-mag-match 4-in-1 coffee. Uy, kanami! Oh. Ah, wow!
Basta Max 4-in-1 Coffee, why lalis, why away. Kumbati na! Ako si DJ Kaloy. Mga nanay, tatay at buong pamilya, naghahanap ba kayo ng masarap at madaling inuming bitamina? Narito ang Gummy Chews. Gummy Chews, ang masarap na chewable vitamins na swak para sa buong pamilya. May taglay itong essential vitamins, minerals at inositol na tumutulong sa pang-araw-araw na kalusugan, sigla at wellness. Hindi na kailangang tiisin ang mapait na bitamina sa masarap nitong strawberry flavor. Siguradong ma-e-enjoy ng mga bata at maging ng matatanda. Madali pang nguyain, kaya walang hirap sa pag-inom ng bitamina araw-araw. Kaya wag nang maghintay. Gawing bahagi ng inyong daily health routine ang Gummy Chews. Gummy Chews. Gummy Chews. Masarap na bitamina, alagang buong pamilya. Nguyain ang sarap, damhin ang alaga. Gummy Chews. Ang bitamina ng buong pamilya. Masarap na, masustansya pa. Ania na ang Max Omega Plus. Alang sa mas ligon nga kasing-kasing, tinaw nga pananaw, kahinsog sa pangutok, o kanindot sa pamanit. Inom adlaw-adlaw og Max Omega Plus. Live life to the fullest with Max Omega Plus. For a healthy heart and a longer life, Max Omega Plus. Max sa balita. Max sa balita. Max sa musika. Max sa musika. Max sa serbisyo publiko. Max sa serbisyo publiko. Ito ang Max FM. Ang saya to the max. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Niyog-niyogan tayo. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production ng ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng South Cotabato. School on the Air on Coconut Productions for Region 12, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magandang umaga ating mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka sa probinsya ng South Cotabato. Isang masaganang pagbati pong hinahatid namin sa iyo ngayong araw. Ako po si Marniel Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI RTC 12. Niyog-niyogan tayo para sa Itong programa ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuni OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea. Luzon, Visayas, Mindanao, saan? Itong programa ay hatid po din sa atin ng pakikipagtulungan katuwang ng Philippine Coconut Authority Region 12, PCA South Cotabato at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya po inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan po kami tuwing Martes at Webes 8 to 9 a.m. Dito lamang po sa himpilan ng 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Pilipino masipag ka, Pilipino masipag. Isang bakabagong umaga na naman ang nakarating sa atin ating mga coconut farmers. Kaya po para sa ating official text line for greetings and queries, don't forget to comment sa ating Facebook Live. Live na live po kami ngayon sa 93.7 Max FM on Facebook and of course on the Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Pag meron naman po tayong mga greetings and katanungan na gusto nyo pong ipasok o i-text sa amin, pwede rin po kaming i-text sa aming text line 0969-553-5425. Again, our text line is 0969-553-5425. Tungo sa kaginhawaan.
Batiin din po namin ang aming mga masusugid na nanonood sa aming Facebook Live ngayon. One of the followers here sa Max FM Surala na page, good morning watching from Barangay Ay Banga, South Cotabato, Ma'am Melissa Simpal. Good morning po. Meron din pong good morning dito kaso hindi ko po mabasa ang pangalan kasi naka-Chinese characters po. Kung sino man po kayo, good morning and happy watching po sa atin. Good morning din po from Lamian kay FMC, Jocelyn Juliet Barsal, Ma'am Leng Lorania Marabi watching from Ginsangan, Santo Niño, South Cotabato. From Bangam, nanonood din po si Ma'am Chini K. Ladeza Lorenzo. Good morning din po, Ma'am Annalyn Cabrieta o Barangay Teresita, South Cotabato. Good morning! Sir Ariel Villarosa from M. Rojas, Santo Niño, South Cotabato. Good morning din po. Watching from Dumaguil, Norala, si Sir Dodoy Paches. Good morning din po sa inyo. Ayun. Good morning din po all the way from Zamboanga City. Ngayon, ang aming mga kasama sa opisina and of course, safe travels po sa aming mga taga ATIRTC na ngayon watching sa Zamboanga Port. Ayun. Good morning din po watching from Sipagco, Ma'am Maria Fes Agtarap, and from Iskatubi Ala Surala, nagapamati gid sila para sa karagdagang kaalaman. Ma'am Lerma Petalo, good morning po. From Lampari Agriculture Cooperative LAC, Banga, South Cotabato, good morning Sir Jason Kalim, and good morning everyone sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, Ma'am Resty Lorette. Ayun. Niyog-niyogan tayo para sa Alam kong excited na po tayo sa ating mga kaniyog ng taga South Cotabato, from Santo Niño, Surala, Norala at Banga, at mga nakikinig sa ating radyo at Facebook Live. Kaya po, simulan na po natin ang programa at babatiin po namin ulit yung mga iba naming mga SOA enrollees na alam kong excited para sa ating tatalakayin ngayong araw. Panalo ka, masaganang niyugan patungo sa... Noong nakaraang linggo po, ating mga ka-agri ay tinalakay natin ng iba't ibang coconut varieties at kung sino-sino at ano-ano po ang mga recommended coconut varieties po natin. Kaya nga ngayong araw ay sisimulan natin ang ating klase kasama ang ating Agriculturist 1 of PCA South Cotabato, Sir Kervin Ladrillono. Good morning, Sir Kervin. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig ng ating activity today. Our SOA from the Municipality of Banga, Surala, mga farm natin from Santo Niño, and Norala. At sa lahat ng coconut farmers natin na nakikinig o nanonood sa ating Facebook Live sa ating School on Air. Ayun. So, ngayong araw po, if I'm correct, ang ating tatalakayin na ating mga ka-agri ay good agricultural practices for coconut. And nakasentro po ito sa site selection and management, mother palm selection, and seed nut selection. Tama ba, Sir Kervin? Yes, ayun. Kaya po, Sir Kervin, umpisahan na po natin ang ating talakayan sa ating kailangan nilang maraman patungkol sa good agricultural practices when it comes to site selection and management. Okay. So, sa ulit, magandang umaga sa nakikinig at sa ating mga coconut farmers. So, I hope na ngayong umaga, marami tayong matutunan about sa site selection or seedling selection, seed nut selection para at least matuto tayo paano pumili ng tamang coconut na para sa bawat isa sa atin. Kasi meron tayong mga preference, meron tayong gustong i-achieve na produkto. So dito natin malalaman ngayon kung ano ba dapat yung mga susundin natin or ano yung mga tips na kailangan nating gawin. So in site selection ng ating coconut, so meron tayong dapat i-consider, meron tayong dapat na malaman. So, ngayon alamin mo natin ano ba yung selection, no? Selection in coconut. So, selection is the action or fact of carefully choosing someone or something as being the best or most suitable. So, tayo, no, gusto talaga natin na or hindi naman sa tanim lang or gusto talaga natin na maka-acquire tayo ng something na yung best natin. The or best yung in the life. Best, yes. Oh, yes. Para lang yan sa paghahanap ng makakasama sa habang buhay, di ba?
Yes yung naman. ginagawa na ibang na select and choose or sino yung pinaka-best, no? So ganoon din sa pagtatanim ng coconut natin, ng nyog or ating lubino or ating coconut, dapat pipili din tayo yung kung ano yung suitable para sa atin at ano yung best para sa atin in terms naman sa ano yung gusto natin magiging produkto in the future, no? Kasi dapat i-consider natin yon kasi ang pagtatanim ng nyog is nakabase ngayon kung ano yung gusto natin magiging produkto in the future, no? Kasi hihintayin natin yan siya for 3 years or 5 years. So tapos hindi pala yun nakaplano doon sa gusto mong ma-achieve na produkto. So dapat doon natin sa umpisa pa lang alam na natin paano pag-select ng tamang coconut, anong coconut varieties ang para sa bawat isa sa atin. So ngayon, ang ano yung dapat nating i-consider, ano yung mga general consideration para sa pagtatanim ng nyog or paghahanap ng best variety o best coconut na para sa atin, no? Maliban sa yield or quantity, dapat natin i-consider din is yung ano yung variety na dapat nating itatanim or dapat nating i-acquire, no? Kasi sa pagtatanim naman, yun talaga yung una nating basis, no? Dapat maraming bunga. And then maganda yung quality, no? Aside doon, dapat mayroon tayong ano din sa varieties based doon sa market requirements na dapat nating i-achieve, no? Kasi ang pagtatanim is titignan natin diyan. Hindi lang tayo puro lang tanim ng tanim, dapat titignan din natin kung meron yun siyang market later on. Kasi para hindi masayang yung panahon, yung resources, at saka yung ano natin, yung effort para sa pagtanim ng specific coconut. And then, ano din yung preference natin? Either gusto nyo ba 3 years mamunga na, so go tayo dito sa mga local dwarf natin. Or kung gusto mo naman sa mga tall varieties, gusto mo na malaki ang bunga, so doon tayo sa tall varieties. And then, isang i-consider din natin is yung adaptability to the locality. Kung ano din yung naayon doon sa area natin. No? Sa mga example, sa Upper Valley, kung ano yung mga doon sa area natin is medyo hilly, ano yung magandang variety doon? Or kung doon sa Patag naman, ano din yung magandang variety na pwede nating itanim doon? So, dapat doon tayo sa simula na maka-establish tayo ng maganda o makapili ng maganda para ma-achieve natin yung gusto natin na na produkto sa sunod. And then meron din tayo yung pwedeng dapat consideration, kasali doon yung anong type ng lupa and nutrients level, yung availability ng water, and then i-check din natin yung yung temperature, humidity doon sa area. And then pest and diseases doon sa history ng kukunan natin ng tanim, no? Kaya para at least check natin kung healthy ba yung coconut and then na-maintain ba yung coconut natin. And then ang maganda din doon, yung ating kukunan ng planting materials or ng ating mother palm is recommended by the Philippine Coconut Authority or dun sa ating mga seed producer talaga na registered sa PCA, no? Either PCA or BPI, and then mga PCA recommended varieties and seed nut producer, and then yung mga mga farmer with selected, identify talaga namin na yung mga mother palm nila is authentic na, example, Katigan ba yan or Takunan, or yung mga local tol naman natin like Laguna tol, Baybay tol, and Tagnanan tol. Kasi lubi is ang coconut is a permanent crop. So mahirap magkamali sa umpisa. Totoo. Kasi pag nagtanim ka diyan, pag ma-discourage ka, bakit maliit yung bunga? Hindi ito yung gusto kong bunga na in-expect ko. So alangan gawin mo doon, putulin mo siya ulit. Oo, tapos maghihintay ka na naman ng many years, yes, sir. Yes, ma'am, hintay ka naman ng 3 to 5 years, wala na. So puro ka na lang tanim, ganoon. So dapat dito pa lang malaman natin ano yung dapat nating kailangan i-consider sa pagtatanim o pagsiselect ng best mother palm para sa atin. So plan ahead po, yes, talaga. Ma'am, plan ahead. So sa in coconut selection, meron tayong 4 na i-consider para sa pag-select ng ating mother palm or best coconut para sa atin. So meron ditong
plantation block selection. So ito yung i-discuss natin later. And then next is ang mother palm. Kung makaselect na tayo doon sa block, pipili natin yung best mother palm doon. And after that, siyempre kukunin na natin yung seed nuts doon. After ma-harvest, meron pa rin tayong gagawin doon na seed nut selection. And then after makaselect tayo ng best seed nuts, isi-setting na natin sa nursery. Later on, pag ma-harvest na siya, meron naman tayong seedling selection doon. So first, dito tayo sa plantation block selection. So may tips dito paano siya gawin, no? Pag naka-identify na kayo doon ng farm or mismo doon mismo lang sa farm ninyo, no? Na for example, mayroon kang 1 hectare. So i-check mo doon, or kung mayroon kayong kakilala na gusto nyong kunan ng planting materials, dapat makita natin doon pa lang sa appearance ng farm kung properly managed siya. Kaya mahirap naman magkuha ka ng planting materials, itatanim mo, kung makita mo dun sa farm niya pa lang, walang management. Or kumbaga, poorly managed yung farm. Ano ba yung makita mo na ano bang pinagkaiba ng poorly managed saka sa properly managed na coconut farm? Sa poorly managed, may coconut, pero hindi na ganun na ayos yung pagtanim. Walang mga intercropping, may mga weeds, o may mga damo. At saka walang makita mo talaga na walang management, kasi yung bunga, yung appearance ng coconut, i-compare natin doon sa properly managed or well-managed coconut farm, is makita mo doon yung healthy na structure ng coconut. And then, siyempre, andun yung kanyang yung yield niya dapat is up to, or hindi bababa sa 8 nuts per palm per year, or about 2 tons of copra per hectare per year or more. So minimum 'yon, no? Kung higher than 80 nuts per palm per year, mas better. Kasi mas marami yung ma-harvest natin, it means mas malaki yung kita na makukuha natin doon. And then sa pag-select doon, ang tip, so meron ditong nakita yo diyan, may sa nanonood ngayon, no, merong nilagay dito ng block 1, 2, 3, 4 hanggang 6, no? Hati-hatiin natin yung isang area natin. So per block, ang dimension niya naman is ito, parang imaginary lang ito . So per block, magkano tayo doon ng 50 meters by 50, and then doon sa per block natin, pipili tayo doon ng 10% na nakita natin na pinakamagandang coconut doon sa isang block, para manarrow down natin sila, para ma-select talaga natin doon ang pinaka-best per block. Kasi kung hindi siya naka-block, pagpunta mo doon sa area, mas mahirap mag-select. Baka pagtingin mo doon sa isang part, ito, okay to siya, lipat ka naman. So, mas madali na ihatiin mo yung area, and then i-select mo doon per block yung 10% ng population na makikita mo doon na best coconut siya for you. So ano yung basihan naman, no? Kung ano yung magandang mother palm, no? Pag na-block na natin siya. So dapat sa pag-select ng ating mother palm or ating coconut, no? Nakadepende kasi sa variety, nakadepende yan siya doon. May mga sila specific characteristic na na-discuss ni Sir JP Chanova nung last episode natin, no? So, alam niyo na siguro ano yung pinagkaiba ng tall sa dwarf. Ano yung typical na itsura ng tall sa dwarf. And ano yung usually na appearance pag sinabi natin na takunan ng green dwarf. So, color green, no? Kung kung malayan yellow dwarf or red, ano na yung appearance nun. And then, kung sa mga tall varieties naman natin, ano yung isang usually dapat na appearance ni Laguna tall, Baybay tall, or Tagnanan tall. So, dapat, kung pipiliin natin na doon tayo sa dwarf, ano ba yung typical na itsura ng dwarf? So, pag pa siya, makita mo na early bearing siya, and then ano ba yung laki ng nuts ng dwarf natin? So, ang laki ng nuts ng dwarf natin nasa small to medium. And then per bunch is minimum, usually maabot siya ng 50, minimum na yan. So, mas marami yung nuts doon sa isang typical na dwarf coconut natin. Kung green, so takunan green dwarf, so dapat ang appearance ng mother palm niya is green din. Hindi siya nag-yellow. Yes, ma'am. Kaya sabihin mo na,
ang kukunin ko is takunan green dwarf o katigan green dwarf. Tapos ang nakita mo doon na nag-yellow siya, ito kunin ko kasi maganda. So hindi na siya naayon doon sa typical na itsura o characteristic ng isang variety. And then titignan din natin yung itsura ng kanyang nuts, no? So pinakamagandang comparison is yung takunan green dwarf at saka katigan green dwarf, no? Kung ano yung appearance niya, 'di ba? Pag katigan, makikita mo doon na bilog. And then mayroong parang button sa pinakailalim ng nuts niya. Compared naman doon sa takunan na medyo elongated siya, and then doon sa dulo ng kanyang nuts is parang mayroong mga wrinkles o yung parang may mga kulubot-kulubot. Pag as the seed nuts grow old, no? Yun ang typical na ano ng isang takunan. So dapat yun yung makita natin sa ating mother palm. Aside from that, titignan din natin yung appearance ng kanyang puno. Ano ba yung typical na itsura ng puno ng coconut? 'Di ba nasa ano dapat? Uniform yung laki, no? Malaki. Stout trunk. And then yung kanyang leaf scars o yung natanggalan diyan sa puno niya ng parang may mga giring-giring, yun yung tinatawag natin na leaf scars. The more na maraming leaf scars, mas madikit siya, it means mas marami yung dahon. So every dahon, 'di ba, or every palwa na lalabas, naka-associate dyan yung ating spate. It means kung maraming leaf scars, marami din doon nung bunga na napudos niya. So yun siya. Yun yung isang indicator na makita mo. Pero kung yung leaf scars niya is parang medyo spacey siya, it means kaunti lang yung dahon, so kaunti lang din napupudos niya na bunga. And then i-check din natin doon yung kanyang seed nuts. Dapat yung seed nuts is uniform. Kung sa characteristic ng dwarf coconut natin na small to medium, and then uniform sizes dapat siya per bunch or per baragubay sa Ilonggo, or sa ano naman, kung sa tall naman, kung nasa large to extra large siya, dapat ganun din kalalaki yung mga seed nuts na i-consider natin sa mga tall varieties. And then dapat walang mga deformity, kasi minsan napansin natin, no, sa isang tanim, sa isang bunch is merong malaki, meron ding maliit. So baka may mga may mga deformities, it means meron na mga siya, may problema doon sa isang puno na yon. So hindi siya magandang kunin or hindi siya magandang kunan ng planting materials. And then i-check din natin yung kanyang crown or yung kanyang dahon, at least 30 open leaves. So the more, sabi ko kanina, pag maraming ang leaf scars, it means maraming dahon, the more na mas marami yung kanyang dahon, mas makita natin doon na healthy yung coconut. And then mas marami siyang ma-produce na bunga. So sa mga naman, ay consider natin yung ang mother palm sa mga open pollinated varieties, dapat i-select natin siya doon sa isang block na highly homogeneous bearing palms. Kung ano yung characteristic dapat doon, yun din yung makita natin sa ating coconut, no? And then ang minimum natin dito, at least nagpuproduce siya ng 8 nuts per bunch, or equivalent noon ng 25.6 kilo of copra per tree per year. So minimum po 'yon. So kalimitan naman sa atin dito, no, sa ang production ng mga coconut farmers natin, hindi lang sa Upper Valley, parang nasa South Cotabato din, nasa whole nut tayo, or dati galing tayo sa copra. So ito yung babasehan natin na dapat ma-reach yung 8 nuts per bunch, at least yun ang pinaka-minimum natin, kumbaga baseline natin yun, para maka-achieve tayo ng magandang income sa sunod, kasi mas marami ang bunga, malaki ang kita ni farmer. So after that, no, makaselect tayo ng mother palm natin, napili na natin doon naman tayo sa seed nut selection na, no? So pag na-harvest na natin doon, mayroon pa rin tayong mga criteria na titignan o na para paano pagpili ng tamang nuts, at paano natin siya masigurado na yung makukuha natin na nuts is tutubo talaga. Okay? So, ano yung criteria dito? Number 1 is dapat uniform yung size. Walang off size. Imbes na kung yung coconut is nasa round siya, or elongated ba, or yung oblong, dapat yun din yung appearance yan, uniform. Kung ano yung itsura ng takunan,
green dwarf na nuts, dapat ganun din yung itsura niya. Same sa katigan na bilog, dapat bilog siya. Walang off sizes. Walang pa unique po ito. Yes, ma'am. O baka mayroong imbis na bilog, nagiging oblong siya, parang hotdog na. Opo. O, hindi na yun siya pwede. Baka kasi sabihin sa inyo na, ay okay lang po yan. Yan na talaga siya. Oo, kasi yun yung characteristic niya. Oo, ganun na, pwede na. Hindi tayo dapat mag-settle sa pwede na. Oo, kasi ang gusto ni PCA, ang gusto namin para sa mga coconut farmers natin is makakuha natin yung best coconut na suitable sa bawat isa. Yes. And then, balik naman tayo doon, yung typical of the variety. Kung ano yung itsura ng isang appearance ng isang takunan green dwarf or katigan green dwarf, dapat yun din yung makita mo doon pag harvest mo. Pag naiiba siya doon sa typical na itsura niya, so it means hindi yun siya naaayon doon. So, hindi siya magandang binhi na ipapatubo mo. And then, i-consider din natin, pag-harvest, dapat yung nuts na isi-seedbed natin is dapat physiologically mature na siya. Anong indicator noon? Aside na makita natin siya na naga-brown na, 70% 80% na brown na yung color ng nuts from green, dapat pag atin siyang pakinggan yung kanyang tunog, may tunog na parang may slashing sound. Para siyang naririnig mo yung tubig ng coconut doon. It means mature na yung coconut natin. Kasi minsan, magpa-harvest tayo, hindi talaga maiwasan na masasali yung mga hindi pa mature younger coconut pa. Hindi pa siya ideal for itatanim, no? Kasi minsan pag ang basis mo ng bayad, lalo na per piece, so baka i-achieve doon ng manog harvest mo, paramihan. O kapag di mo na monitor, may maka-harvest siya na hindi na ayon doon sa maturity ng nuts. So ano ka doon? Kumbaga lugi ka, pag itatanim mo yon or ipapatubo mo siya, mag-expect talaga tayo na medyo mababa yung germination rate natin. So dapat, sayang lang yes siya. ma'am. So dapat i-check talaga natin. Aside doon, saka dapat mature na yung nuts natin, dapat walang crack or punctures doon sa kanyang shell or sa outer appearance siya, wala mga crack. No, ano ba yung typically na itsura ng nuts? So dapat wala siyang walang mga deformity, aside sa deformities, walang mga crack doon kasi yung crack na yan is magiging entry point yan siya aside sa pest, entry point din yan ng mga pathogens like fungus or bacteria na yun yung mag-cause na pag tatanim mo yan or ibibinhi mo siya, hindi siya tutubo kasi napasok ng mga pathogens or mga pests. And then, i-check din natin doon yung mga nuts na aside sa walang deformities, normal dapat, walang damage ng pests or infestation ng mga diseases. So, walang kinainan, no? So, kung ano appearance siya, dapat clear. And then, yung mga diseases, walang nakadikit doon na unusual. For example, alam naman siguro natin, no, yung coconut pest, later on, madidiscuss natin yan, madidiscuss sa next na mga episode, is yung cocolisap, no? Pag nakita nyo sa balita dati, no, sa outside sa ating region, andyan na yung cocolisap o yung tinatawag natin na coconut scale insect, na yun yung mga scale insect na pumupunta sa dahon, and later on, pupunta siya sa seed nuts natin, no? So, may mga makita tayo ganun, na itsura, so, magsuspect tayo, hindi siya maganda na gagawing binhi natin. And then, pinakalas, no, yun talaga yung parang dapat i-consider, aside dito sa mga criteria, dapat yung seed nuts natin na hukunan is sourced from selected mother palms na recommended from the National Seed Industry Council, registered sa ating PCA, PCA, which is yung mga recommended varieties natin, no? Kasi marami tayong varieties ng coconut. Kung isa-isa natin, marami, no? And then discuss si Sir JP. So, each variety, ano siya doon, kung ano yung purpose niya. May variety tayo for whole nut, may variety for copra o dual, meron ding variety for tuba production, cocoa sugar, and other byproduct of coconut. So, doon natin titignan dapat. So, after ng seed nut selection, i-check natin doon ano yung dito sa kung nanonood kayo ngayon sa ating Facebook Live, dito sa picture, no, ito yung mga different kinds of seed nuts na defective, na which is dapat i-exclude natin o hindi natin gagawin as planting materials, no? So dito sa picture, ito yung may cut
or may gisi na yung kanyang husk o yung kanyang bunot. Ito naman, too small and deformed. No, hindi siya yung typical na itsura niya. Kung sa dwarf natin, small to medium, tapos yung nuts niya nagiging extra small na. O, hindi na yun siya pwede. And then ito, nasa immatured pa. Usually, ang mga ganitong immature coconut, nasa ano pa? Nasa 10 months. No? 10 months old, parang bukayo pa siya. So, hindi na siya pwedeng gawing binhi yan. Kasi hindi na siya tutubo. And then, yung damage by the pest, like rodent. Ano yung mga rodents natin? Ito yung mga daga, no? Yung kinainan ng mga daga. Kasi pag ganyan may openings na hindi na siya may mataas yung chances na pwedeng siya ng mga pathogen, hindi siya at yun yung makaka-affect din sa kanyang germination or eventually mamamatay yung ating binhi din later on. So sayang din siya. So i-exclude din natin yon, hindi natin siya isasali for our nursery. And then ito namang mga disease infected seed nuts. O, diba, usually yung nut dapat walang mga other color, no, makita natin dito. Or may mga puti-puti. Usually kasi meron din tayong sakit ng coconut diseases like fungus, yung Phytophthora palmivora, dito or madidiscuss nyo din yan. So ito yung indicator na yung if may discoloration doon sa normal na itsura ng nuts or pumuputi yan, so it means infected siya ng fungus. So hindi na rin siya maganda na gawin nating binhi, no? So doon pa lang isi-select na natin at hindi na natin siya isasali. Kasi para hindi na din siya hindi na siya problematic later on. Sayang yung ating panahon. Yes, ma'am. Yung time. Kasi panahon ang problema natin ngayon, Yes. no? Panahon ang problema kasi pag magkamali tayo, hindi natin siya masusunod-sununan. O ngayon pa lang, pwede na dapat meron na tayong dapat gawin pa lang. So aside doon, after natin maka-select ng best seed nuts for planting or for our nursery, dapat muna natin siya. Iti-treat muna natin yung ating mga seed nuts. Ginagawa ba natin yan sa ating mga farm or the way we mag-establish tayo ng ating nursery? So, ganito, isang tip din is yung if ever maka-harvest tayo ng coconut na hindi pa siya fully nasa maturity age or mature na siya pero mayroon pa mga 30 to 40% na color green, mas maganda noon before mo siya i-setting, i-separate mo yung color brown na, yung fully matured na o fully na yung nuts niya doon sa green. Kasi yung green, late talaga yan sa tutubo. So, dapat meron din tayong may ginagawa rin tayo dyan na i-season mo natin yung seed nuts natin. So, i-stay mo lang yan siya dyan sa area and then, dapat ventilated yung area, open lang siya. Kung may shade naman, dapat open. And then, hintay natin 3 to 4 weeks pag mag-fully brown na yung color niya. So, it would help na yung kanyang germination later on pag tatanim mo na siya. So yung pagtatanim mo sa sa nursery mo niyan, dapat naka-separate yung brown or yung mga nauna o matured na nuts doon sa mga green pa na i-season mo. Kasi hindi sabay-sabay yan magtutubo, no? Para walang competition sa sunod. And then pwede rin naman pag may times o ngayon parang matutuloy ba ang El Nino, no? Pero mas maganda na dapat tayo as farmer or coconut farmer, ready tayo. Prepare. Yes. Kasi mahirap tayo sa Ilonggo pa maghinulsol, no? Kasi hindi tayo naka-prepare. Although hindi naman nagkulang ating gobyerno to remind us na baka may parating na na El Nino. So pag magsi-seedbed tayo ngayon, mas maganda rin na ibabad natin yung ating mga seed nuts sa tubig for 2 weeks, especially pag approaching yung dry season para at least maganda yung germination ng ating coconut. Kasi mas malamig, maka-acquire siya ng tubig doon, and then mag-expect talaga tayo na tataas yung germination rate natin sa nursery. No? So sa seed nuts natin o sa seedbed preparation yan, typically diyan na lang yan diyan natin nilalagay, wala na tayong ginagawa or hindi na tayo usually nagwa-watering. So maganda rin na sa nursery, pag establish tayo ng nursery, free siya sa mga weeds, dapat
kailangan din ng paglalagay ng tubig sa ating mga seed bed natin para mas hasten, mas mapabilis yung kanyang germination. Okay, so after natin matreat yung seed nuts natin, ano yung next na gagawin? So may isang pa dito na aside na na-prepare na natin yung ating seed nuts, dapat tanggalin natin itong tinatawag namin na perianth lobe. Usually ito yung tawag ni farmer na yung crown, yung sa taas ng ating nuts, yung parang crown niya, ang tawag doon is perianth lobe. Tatanggalin natin yon para mas madali yung tubo ng ating lalabas yung tubo ng ating coconut, no? Kasi itong perianth lobe medyo matigas to, di ba? Kung makita sa picture, hindi niya ginagamitan ng kamay, ngunit ginagamitan niya ito ng parang maliit na palakol para tanggalin yung or bolo para tanggalin yung perianth lobe para ma-support matanggal siya, mas mabilis yung ng tubo. Yung iba naman na ginagawa ng traditional na ginagawa natin sa farm, di ba? Tinatanggalan ng tapyasan yung term. Oo, tanggalin yung upper part ng ng bunot para doon lalabas yung tubo. So ito sa PCA kasi masyadong laborious, gito na lang, tanggalin yung perianth lobe before siya i-setting sa nursery. Ayan. So madali na lang siya, hindi na masyado siyang mahirapan. time consuming Hindi na siya masyadong mahirapan na labas, no? Yung ating tubo ng tubo ng seed nuts o ng ating coconut. So tutulungan na lang natin. Sige po. Before po tayo magpatuloy, sir, sa selection ng ating seedling, pag naging seedling na siya, magbigay-laan muna tayo sa onting paalala po. At of course, reminder sa ating mga enrollees na if meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa aming Facebook page. Live na live po kami sa Agricultural Training Institute Region 12 and at 93.7 Max FM Sorala po. So, comment lang po kayo na inyong mga katanungan or kung meron na kayong naging katanungan na naisip nyo kanina pa at magpapatuloy po tayo mamaya pagkatapos po ng ilang paalala. Buhay ko ay tungo sa kaginhawaan. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFI-DP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Tayo po ay nagbabalik sa ating episode 4 ng ating School on the Air on Coconut Production. Kami po ay nagtatalakay pa rin ng good agricultural practices for coconut na nakasentro sa site selection management.
mother palm selection and seed nut selection. Kasama pa rin po natin ang ating resource speaker ngayong araw, Agriculturist 1 ng PCA South Cotabato, Sir Kerwin Ladrillion. No? Sir, pagkatapos po ng pre-treatment ng ating mga seed nuts po, yun po yung ating discussion kanina bago tayo break. So, ano po yung susunod na dapat gawin po ng ating mga coconut farmers po? Okay, no? So, sa mga na nakikinig, nandyan pa. Natapos na tayo doon sa mother selection and then seed nut selection. So, pupunta na tayo ngayon. After natin ma-setting yan sa nursery later on, doon na tayo ngayon sa seedling selection for planting materials na tayo. No? Ano yung mga dapat natin i-consider? Ano dapat yung mga dapat naman na karakteristik ng isang good seedlings na itatanim natin sa ating area? So, number 1, dito nakalagay is dapat healthy and robust yung ating coconut. Anong basihan nun? Dapat kung color green, dapat color green yung kanyang dahon. Walang mga deformities doon sa kanyang dahon. And then, yung kanyang color ng dahon niya, tapos malaki. Nasa normal sizes yung kanyang tubo. And then yung kanyang girt o yung tinatawag natin yung galing sa kanyang nuts, yung kanyang kumbaga stem niya diyan, is dapat malaki, no? Nasa normal kasi mayroong iba na seedlings na naiiba siya. No, pag ganoon na parang hindi siya uniform doon sa typical na normal seedlings. So hindi yun siya maganda na seedlings na. And then, dapat yung seedlings na kukunin natin doon is free from pest and disease infestation. Ano ba yung usually na mga disease na nakikita doon sa mga seedlings o sa nursery natin? Usually, yung mga leaf spot caused by either pest or yung caused siya ng isang types ng fungus, no, sa nursery. And then, yung kanyang picture, yung color niya doon, dapat nag-resemble doon sa kanyang parent material. So, the best example naman dito, balik tayo doon sa dwarf, kung yung takunan green dwarf, kasi green siya, so dapat yung seedlings natin doon is dapat color green din yung kanyang color. Yes. Pag may lumabas dyan na hindi color green, nasa orange or any discoloration doon, it means hindi yun siya doon nanggaling sa ating mother palm. Kumbaga, nasa lisihan siya ba? No? And then, mayroon din kasing karakteristik si takunan na akala mo parang nag-orange siya yung sa skin ng kanyang pichol, pero later on, nagiging green din siya. Compared sa katigan natin na color green talaga yon siya. Paglabas ng shoot niya, paglalaki siya until doon sa kanyang girt, sa girt niya, color green. Yun talaga yung na-maintain niya na color, yung karakteristik ng isang katigan natin o katigan green dwarf natin. And then, yung kanyang leaflets, yung youngest leaflets niya, dapat is nag-split na prior sa ating field planting. No? It means yun yung indicator na mature na. Usually, ang recommended ni PCA na pwede siyang itatanim is na at least 1 foot tall yung coconut natin, yung seedlings natin, or nasa 3 to 4 months yung edad. Pero meron naman kasing seedlings na mas mabilis tumutubo, no, sa ating nursery. So mga 2 to 3 months, pwede na siya. Abot niya na yung 1 foot tall. So pwede na siyang itatanim ngayon. So in case naman sa hybrid, na yun po yung isa namin na program under sa Coconut Hybridization Project namin, pag hybrid seedlings yung ating itatanim, no, so dapat yung offspring noon is dapat nag-distinct doon sa kanyang mother palm, no, na gagamitin natin sa ating as a planting material. So ang nagpuproduce po ngayon ng hybrid is si PCA lang po, o yung supervised by the PCA doon sa mga different namin on farm na yun po yung namin binibigay ngayon sa mga coconut farmers. Meron naman tayo dito seedlings like embryo culture, yung ating makapuno, si PCA lang din po yung nagpo-produce nun, yung 100% na makapuno o 99% na makapuno doon sa ating research center. Nagpo-produce din po tayo ng makapuno seedlings. Okay? So malaman natin ngayon sa mga good seedlings, meron talagang lumalabas dyan ng mga unsuitable seedlings o may mga seedlings tayo na dapat nating i-exclude o hindi natin isasali pag itatanim na. So number 1, or isang titignan natin dito, yung mga unusual
or may mga abnormalities like ito, maliit yung tubo niya, hindi siya typical na ganun yung color niya, itong albino, no? Hindi lang pala yung albino sa sa ating mga baka. sa hayop, Sa no? Meron hayop. ding albino sa coconut. It means pag ganon, may problema yung ating coconut. Kumbaga may mutation doon. So hindi siya magandang gawing yan siya, planting materials. And then pag yung kanyang yung tubo niya medyo maliit. So hindi siya unusual na dapat yung edad niya yung height hindi siya unusual doon sa normal na laki. So hindi natin siya isasali din. So paglalampas siya ng medyo mataas na siya masyado, sir. Red flag din yun siya for Yes, the farmer. paano siya? Parang hindi siya doon sa normal. Yes, ma'am, pwede din siya i-consider. O meron din kasi natin na nuts natin na example, 1 month dapat yung taas ganito na. Ilang inch na. So after 2 months, dapat ganun. Pag nakita mo doon may minong nahuli o hindi siya typical na ganun yung size, hindi na siya magandang gawing itatanim doon sa field o gawing nating binhi o seedlings doon. And then yung mga itong bent, no? Usually may lumalabas na ganito. Supposed to be yung tubo niya straight lang siya kasi natanggal natin yung perianth lobe niya, may naka-bent siya, no? Imbes straight, lumiko. So may mga deformities to siya, may abnormalities, so hindi rin siya magandang gawing planting material. And then yung mga coconut natin na infested with disease and pest, no? So i-exclude din natin siya. Or kung hindi siya makaya pang i-treat, i-treat natin before siya itatanim. Pero kung beyond recovery na yung ating seedlings, so hindi na po siya advisable na itatanim natin doon sa field. Dito naman sa mga nakita sa kabilang picture, may dito na yung seedlings na nasa poly bag, no? Pag yung seedlings na poorly managed, pag hindi siya nasundan ng pag-abuno, kasi sa poly bag nilalagyan yan siya ng abuno para mas maganda yung tubo niya. Pag nutrient deficient siya, may yellowing doon sa kanyang dahon, aside sa mga disease infected, so hindi rin siya magandang gawing planting materials. So doon talaga tayo kung saan yung typical or normal itsura or appearance ng good seedlings, yun yung dapat natin magiging basihan sa nakukunin natin na planting materials sa ating mga coconut farms. So yun na po, yun yung ating apat na consideration sa pagtatanim ng pag-i-establish or pag-select ng magandang binhi or magandang coconut or varieties na dapat sa atin. So first, tignan natin yung kanyang yung mother palm selection, seed nuts, seedlings, and yung ating i-consider natin yung kanyang site selection, no? Doon dapat ititignan natin doon para at least pag tatanim tayo ng ating nyog, doon pa lang sa selection ng ating coconut, ma-achieve na natin yung gusto natin na harvest or expected natin na production sa sunod. So ngayon naman sa PCA, no, kami pumipili or sa pagpili ng mga coconut farmers sa mga farms natin or sa mga recipients sa program, ang usually tinatanong namin, ano ba yung gusto nyong produkto sa sunod? Pag gusto nila whole nut or copra production, itong variety yung rin-recommend ni PCA. So yun yung usually na sinusupply ni PCA sa kanila. Pag gusto naman nila ng for cocoa sugar production o dual, pwede siyang pangtuba, pwede rin pang whole nut. Itong variety naman yung nire-recommend ni PCA. So yun lang, kasi ang pagtatanim ng nyog, dapat sure na sure, no? Maselect talaga natin yung best, maselect natin yung kung ano yung variety na para sa atin, kasi dapat nakaplano po siya, no, para ma-achieve natin yung gusto natin na produkto, gusto natin na income sa sunod, no? So before ako mag-end sa aking lecture, meron ditong paalala, no, na plant a good seed and you will reap a bountiful harvest. Ayun. No? Sa same yan sa Bible, no? Sabi doon na you reap what you sow. Kung magtatanim magsimula tayo sa maganda, yun din yung ma-harvest natin. Expected na ibabalik sa atin ni Lord. Maganda din kung ano yung ating sinimulan, no? So sa pagtatanim, dapat ganon. Start tayo ng tama para mag-harvest tayo ng tama din.
Ayun. So, yun po. Perfect. And sir, before po tayo magtapos, daan muna tayo sa onting mga comments. Siguro, pahapyaw na lang po natin kung kaya nating sagutan po Sige, siya sige. this episode po kasi malapit na patapos na po ang ating oras. Pero from Ma'am Lucio, Sir Lucio Perez po pala, naglagay si Sir dito, nagtanong siya kung anong sakit ng niyog na nalalanta ang dahon niya daw po. Okay, maraming pwede natin i-consider, sir. Pero kung yung dahon is galing, yung lanta is galing doon sa kanyang shoot o yung sa udlot niya, possible yan, siya ng pest. Like yung tinatawag natin na bruntis pa. No? Or kung titigan din natin, pwede siya, kung doon na sa older leaves, pag nalalanta siya doon, pwede siyang, yung sinabi ko kanina, baka siya ng fungus or Phytophthora palmivora. So, mas maganda yan, sir. Sa next episode, madidiscuss natin yung about sa integrated pest management. Kasali po doon yung mga diseases at saka pest ng coconut. Doon po natin sir, mas ma-elaborate. Baka doon yung malaman kung ano ba talaga yung yung rason bakit nag-color siya, may discoloration or color brown doon sa inyong coconut. At pa-address din doon paano siya iti-treat yung ganung sakit or ganung peste. Ayun. So, aabangan na lang natin ang next episode natin, Yes. Sir Opo. Lucio. Ayun. May isa pa, sir. Tanong ko lang po, pwede ba magtubo kahit ang bunot ay green? Sabi ni Sir Romeo Agregado. Sir, pag gano'n, kanina na-discuss natin, Oo, nag-discuss kailangan po mo natin. pag yung kanyang nut is mature na siya, pag may sloshing sound, no? Kung sa ilong term pa nagasino na siya, basta nagasino siya, kahit green pa yan siya or nasa 40% pa yung green niya, i-ano lang natin siya, sir, i-season lang muna. Sinabi ko kanina, for 2 weeks, i-stay lang siya sa area na open and ventilated. Pag dahan-dahan siya mag-brown, eventually, pwede natin siyang gawing seed nuts pa din or seedlings. Mabubuhay pa rin yan siya. Ayun. So, hopefully sana nasagot namin yung tanong mo, Sir Romeo. And parang nasagot naman talaga ni Sir. Na-review na actually ni Sir yan siya na question. And last question po, Sir. May katanungan from Sir Emmanuel Nuer Nemenyo. Okay lang po ba yung pagbibinhi po ng niyog or pag-prepare po ng bihi is example po is yung lumang practice po na nakabitin daw po or binibitay yung mga seedlings po ng yun daw kasi yung old practice po natin na binibitay po yung mga seedlings para mag-germinate po siya. This is from the chairman of Kabujan Small Coconut Farmers Organization. God bless daw po and mabuhay sa PCA. Yes, Sir Emmanuel, o chairman natin yan sa Kabujan. Sir, pag ganun kasi, yun naman yung traditional natin, no? Pero pag maramihan na, masyadong siya, no? Laborious kasi, example, isasabit mo yung 143 o 180 doon sa isang area. Although wala namang problema yun, sir, no? Pero hindi siya ganun advisable or di siya practical na pag-setting ng seedlings natin. Kasi yung management talaga ng seedlings dapat doon sa lupa. At mas madali siyang gagawin yung pag-establish ng ating nursery. Pwede naman siya, sir. Pero hindi lang siya economical kung marami na masyado po kayong seeds. Siguro selected lang o sabit mo lang siya. Pero pag maramihan na, hindi siya advisable, hindi siya practical. Yun yung right term yun natin. yung right term. Hindi po siya practical. Pero ginagawa po pala talaga siya noon. Yes po, may iba. Mga karaan natin na farmer, may ganun din. Alright. So, maging practical po tayo. Ilagay po natin siya sa lupa. Walang problema po yun. Ayun. So, with that po, thank you again, sir, sa inyong panahon, Sir Kervin, sa inyong panahon po para ngayong araw. Meron po ba kayong mga mensahe po last na mga mensahe po para sa ating mga SOA enrollees? Okay, sa mga farmers natin, no, from Banga, Surala, Norala, and Santo Niño, and other coconut farmers na nakikinig at nanonood sa ating SOA ngayon. We hope na itong lecture na binigay ni PCA with partnership na ating ETI and then the Max FM is natin siya ma-absorb at ma-apply din natin sa ating mga coconut farms. Hindi lang sa ating coconut farms, and then ma-share din natin ito sa ating mga farmers sa ating barangay at sa ating organization, no? I-share natin yung knowledge na ma-acquire natin dito by taking down notes, and then ngayon may mga videos na pwede nating i-review ulit
yung mga lecture namin dito. So dahil sa technology, mas madali na yung transfer ng ng mga technology, transfer ng mga ideas dahil sa So gamitin natin siya ng tama at i-share natin yung yung natutunan natin dito ngayon. And then binabati ko din yung mga kasamahan namin sa provincial office ng PCA South Cotabato, headed ng aming Division Chief, Sir Jesse de Monteverde, aming Senior Agriculturist, Elosa May Ingani, at ang workforce ng PCA South Cotabato. Magandang umaga sa inyo. At sa ating mga coconut farmers ng entire South Cotabato, magandang umaga po sa ating lahat. Yun lang po. God bless everyone. Ayun. Thank you ulit. Para sa ating resource speaker ngayong araw, Agriculturist 1 of PCA South Cotabato, Sir Kerwin Ladrillion. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot. Para po sa ating mga tagapakinig, muli pong paalala, ang ating School on the Air and Coconut Production ay mapapakinggan dito lamang po sa 93.7 Max FM Surala, na matatagpuan po kami sa Matinong Building Surala, South Cotabato. Para naman po sa inyong mga pagbati at mga karagdagang katanungan, maaari po kayong mag-message sa PCA Region 12, PCA South Cotabato, and ATI Region 12 po. Or di kaya mag-comment po tayo sa susunod nating episode. Baka po tatalakayin yung mga katanungan din po sa susunod nating episode. Diyan po nagtatapos ang ating pang-apat na episode ng ating School on the Air on Coconut Production. Para po sa mga kakaunting paalala, please remember that to like and follow us on our social media accounts. At Facebook, we're at ATI Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and of course, makikita rin po kami sa Instagram, Twitter, and TikTok at ATI RTC 12. Para sa mga karagdagang kaalaman at libreng courses po sa agrikultura, maaari niyo po kaming bisitahin at elearn.e-extension.gov.ph. Again, that's elearn.e-extension.gov.ph. I-search nyo lamang po sa Google, that's e-extension. Happy birthday din po sa lahat ng ating mga SOA enrollees na nagbe-birthday ngayong araw. And the rest of the week, may you have more blessings on your birthday. Abagan po natin ang ating susunod na episode, our episode 5, dito lamang po sa 93.7 Max FM Surala. Sa ganap po ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, tatalakayin po natin sa ating episode 5 or susunod nating episode ang coconut hybridization. Kasama po natin ang ating mga katuwang from Philippine Coconut Authority, South Cotabato. Sa ngalan po ng aming ATI Director, Engineer Remelin Oracoter MNSA Sasutri, our Deputy Director, Antonieta J. Arceo, our ISD OIC Chief, Carl Luis Salibio, our Governor of South Cotabato, Governor Ronaldo S. Tamayo Jr., our PCA South Cotabato Division Manager, Sir Jesse T. De Monteverde, our ATI 12 OIC Center Director, Dr. Jesse Vivaldea, and our CFIDP Region 12 Focal Person, our OIC Assistant Director, Ma'am Hanadi Gamad Pompong. Ako po ulit si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 of ATI RTC 12 na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Pino masinop ka, simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyugan tayo para sa kinabukasan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog.
maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. La Forte.